Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Hiniling ng kampo ni dating Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na mag-inhibit ang ilang matataas na opisyal ng Office of the Ombudsman dahil sa kanilang mga pahayag sa publiko na nagpipintang may kinalaman ang Leyte Congressman sa flood control scandal na lumalabag sa due process o patas sa proseso ng batas. Sa 4 na pahinang sulat na ipinadala noong April 2, 2026. Sinabi ng mga abogado ni Romualdez mula sa Villaraza and Angangco Law Firm na base sa pahayag sa publiko ni Remulla at ng iba pang opisyal, mayroon na silang nakikitang mauuwi na sa paglilitis para sa kasong plunder kahit wala pang formal na reklamong inihahain o isinasagawang investigasyon. Inungkat din ang mga pahayag na hindi patas noong November 2025 kung saan inihayag ni Remulla na sinisilip na ng kanyang tanggapan ang posibilidad ng paghahain ng kasong plunder. Pagsapit ng April 2026, ang mga pahayag ay nauwi na sa pagsasabi sa publiko na seriously prepared o seryoso ng handa ang kasong plunder para sa maraming individual. Nilinaw ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang anumang kontradiksyon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Acting Justice Secretary Frederick Vida kaugnay sa sitwasyon ni Zaldico. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian. Naomi, nilinaw ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang anumang kontradiksyon sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Justice kaugnay sa kaso ni Zaldico. Ayon kay Yusek Castro, hindi mula sa Pangulo nanggaling ang mga salitang aresto na iniuugnay sa issue. Binigyang diin niya na malinaw ang naipahayag ng punong ehekutibo tungkol sa kalagayan ni Ko. Ipinaliwanag na ang sinabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico dahil sa kakulangan ng proper documentation. Dagdag pa ni Castro, hindi ito isang kriminal na pag-aresto kundi isang sitwasyon na may kaugnayan sa mga issue sa immigration. Ayon naman kay DOJ spokesman Attorney Paulo Martinez, ang kalayaan ni Ko ay under restriction dahil sa kawalan ng tamang mga dokumento. Ipinaliwanag naman ni Martinez na ang ganitong sitwasyon ay maihahambing sa mga pasaherong hindi pinapayagang makapasok sa isang bansa dahil sa immigration concerns. Sa ganitong kalagayan umano, may nagaganap na limitasyon sa paggalaw ng isang individual kahit hindi ito itinuturing na formal na pag-aresto. Binigyang diin ng mga opisyal na ang insidente ay dapat naunawaan sa konteksto ng mga panuntunan sa immigration at hindi bilang isang kasong kriminal. Iyan ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Isinusulong sa Senado ang isang panukalang batas na lalong maghihigpit laban sa drunk driving. Sa detalye, alamin natin mula kay Angela Babad. Angela. Naomi, panahon na para higpitan ng batas laban sa mga lasing na driver. Ito ang iginiit ni Senator Bam Aquino sa inihaing Senate Bill No. 2068 na naglalayong amyendahan ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa ilalim ng panukala, ibababa ang blood alcohol concentration o BAC limit sa 0.02% para sa mga PUV at professional drivers, habang 0.03% naman para sa mga pribadong sasakyan. Binigyang diin din ang konsepto ng implied consent. Ibig sabihin, kapag may lisensya, otomatikong sumasang-ayon ng individual na sumailalim sa drug o alcohol test kapag ipinag-utos ng otoridad. Dapat ding maisagawa ang chemical test sa loob ng 2 oras matapos ang anumang insidente. Gagamitin din ang technical na proseso na retrograde extrapolation upang matukoy ang tunay na antas ng kalasingan ng driver sa oras mismo ng insidente. Para sa mga paulit-ulit na lumalabag, ipag-uutos ang paglalagay ng ignition interlock devices sa kanilang mga sasakyan, isang teknolohiya na hindi papayagang mag-start ang makina kapag naamoy na may alak ang driver. Batay sa ulat ng pamahalaan, tumaas sa 255.8% ang mga kaso ng drunk driving kumpara noong nakaraang taon. At yan muna ang latest na Naomi. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Angela Babad. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.